Welcome back po mga kamista. Good morning, good afternoon, saan man po kayo nadoon sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa pagpasok niyo po ulit sa ating channel at sa mga hindi ko pa subscriber, maraming salamat po. Paki-subscribe, like and share, at sa mga subscriber ko na, thank you very much po sa inyong lahat. 13,160 na po tayo. Nagsimula po lamang tayo 2 months ago o 3 months ago. Pero medyo malaki-laki na po yung ating inabot. So maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po dumami pa yung ating community. Magtulungan po tayo. Maraming po salamat. Okay mga kamista, diretso na tayo. Pag-uusapan po natin yung nangyari dito kay Vico Sotto. Kung matatandaan nyo po mga kamista, mga ilang araw na po, meron pong binatikos po kasi ni Vico Sotto, itong si Corina Sanchez at saka si Julius Babaw. Actually, hindi nakita ko po yung video nitong mga picture mga kamista. Actually, hindi naman po talaga hindi naman po talaga direktang sinabi niya si Corina o si Julius Babaw. Actually, doon sa picture, oo, nandoon si Corina at saka si Julius Babaw, pero nakalagay po sa baba, not exactly the same picture. So, ibig sabihin, hindi yun ang mga pinapasaringan niya. Pero, sino ba naman ang nag-interview? Sino bang dalawang broadcaster lang ang nag-interview kay Diskaya, sa mga Diskaya family? Siyempre, walang iba kundi si Corina Sanchez at saka si Julius Babaw. So, ito po yung naging issue. Pumalag po dito kasi ang sabi po ni tawag dito ni Vico Sotto, meron nga daw pong mga journalist na parang nagpabayad yata ng 10 million para lamang ilabas nila sa kanilang programa itong Pamilya Diskaya. At ito namang Pamilya Diskaya is gumastos at handang gumastos ng 10 million para lamang sila ay ma-interview. Bakit kaya? Ito, sasagutin natin yan maya-maya ng konti. Pero anyway, mga kamista, itong pong pangyayaring ito is pwede po kasi talaga ma-question yung credibility mo bilang isang journalist sa pagkakataon na malapit na ang eleksyon. Kasi po nangyari ito bago mag-eleksyon. Although hindi pa man po ito yung campaign period, pero pumuporma na po kasi yung kalaban ni Vico Sotto. Ganito po kasi yan. Ito pong Pamilya Diskaya, itong si Sara Diskaya ay tumakbong mayor ng Pasig. So para malaman po ng kaalaman sa nating lahat, para sa mga iba na hindi pa nakakaalam. Noong panahon po na nagbabalak tumakbo bilang mayor itong si Sara Diskaya sa Pasig, hindi pa naman po campaign period. Pero siyempre kinakailangan nilang magparamdam sa tao, kailangan nilang magpakilala. What is the best way para makilala ng tao, para pumutok ang pangalan nila? Siyempre, magpa-interview ka sa mga bigatin na journalist at may magagandang platform na mailalathala yung iyong buhay. At ang naging programa pa nga nila noon, ang naging title doon sa programa ni Corina Sanchez na sa pag-interview niya dito kay Sara Diskaya at kay Carly Diskaya doon sa mag-asawa is From Rags to Riches. So, parang doon pa lamang nagpapakilala na itong si Diskaya na tatakbo siyang mayor. Kasi doon po sa programa na yun na in-interview sila ni Corina Sanchez, may nakalagay ng pangalan, Ate Sara at Kuya Carly. Alam niyo na, style ng mga tatakbong politiko. Although, hindi pa naman po campaign period yun. Parang hindi pa naman sila nagpapalyata ng ng candidacy nila. Pero, siyempre, yung credibility mo bilang isang journalist na nagagamit ka para sa propaganda, maki-question yun. Kasi itong dalawang journalist ang nag-interview at naglagay sa kanilang programa, si Julius Babaw at saka si Corina Sanchez. So nagkaroon nga po ng konting sagutan at sabi pa nga po ni Corina Sanchez dahil nga raw po sa paratang ni Vico Sotto na sila raw ay
nagpapagamit at nagpabayad ng 10 million pesos para lamang sa programa nila na ma-interview itong si Diskaya. At ang sabi nga po ng kampo nitong si Corina Sanchez ay pwede raw po nilang idemanda si Vico Sotto ng libel, cyber libel. So, uminit po ang usapan ng dalawa. Actually, hindi dalawa. Itong kampo ni Corina Sanchez, naglabas sila ng mga statement na kung ano-ano. Si Mayor Vico Sotto, tahimik lamang. Pero, ewan ko itong si Vico Sotto, hindi ito magsasalita kung wala itong pinanghahawakang ebidensya. Alam niyo yan, mga kamista. Proven yan si Vico Sotto, yung si Mayor Vico Sotto. Proven yan na pag iyan ay nagsalita, meron niyang hawak. Sa tagal na niya sa Pasig, at siya lamang ang gumagawa ng ganong kagandang sistema sa Pasig. Yung kredibilidad ni Vico Sotto, hindi niya sisirain yan para lamang mag-akusa. I'm sure, itong ating mayor na si Vico Sotto ng Pasig, may pinanghahawakan kaya siya nagsalita ng ganon. Sa tingin niyo, mga kamista? Ano sa tingin niyo? Yung comment niyo, pakilagay. Babasahin ko yan. Eto, diretso na tayo, mga kamista. So ngayon po ang nangyari, bigla-bigla, 2 days lang nung usapan, binura. Kahit ako hindi ko makita binura ni Corina Sanchez o ng kanyang staff, ng kanyang programa, yung kanilang interview kay Sara Diskaya. Nawala na po sa YouTube. Biglang-bigla, nawala. Kahit ako hinahanap ko kasi gusto kong makita, gusto kong malaman kung ano yung mga question, pero wala na po. Yung kay Julius Babaw meron pa. Kahapon, ewan ko lang today Ewan ko lang today kasi hindi ko pa na-check pero subukan kong i-check. Pagka ito nawala, ibablog ko ito, mga kaibigan. Pagka itong kay Julius Babaw ay nawala. So ito lang ang aking reaction, mga kamista. I think, sa tingin ko yung reaction nyo, pare-parehas tayo. Bakit tinake down ni Corina Sanchez o ng kanyang production yung kanyang interview kay Sara Diskaya? Ano ang dahilan? Nakuryente ba sila? Napasok ba sila? Kasi kung hindi niya buburahin yun, doon sa interview, malalaman mo yun kung ano yung klase ng mga tanong ni Corina Sanchez. Malalaman mo kung paano tumakbo yung conversation nila doon kay Sara Diskaya. At makikita mo nakalagay doon, Ate Sara, tsaka Kuya Carly. At doon pineplex nila kung paano sila yumaman. Kasi nga, mga DPWH, sila contractor. Alam na natin yun. Alam natin yung kung gaano kalaki yung kanilang yung kanilang naibulsa. At alam natin kung gaano kalalim masikmura nila. O mga kamista, diretso tayo. Ano ngayon ang inyong reaksyon? Sa tingin ninyo, kasi marami nag-comment May nag-comment nga sabi, bakit iti-take down kung hindi totoo? Diba? Siguro tinake down kasi totoo. Guilty. Nakuryente yung grupo ni Corina Sanchez. Ngayon, si Julius Babaw, hindi po siya nagsasalita. Wala siyang komento rito. Basta, ang sabi lamang niya ay nagbigay lamang siya ng isang statement. Pero wala pa siyang ginagawa na ibang action. Hindi siya nag-delete o hindi niya tinitake down yung kanyang interview sa Diskaya. We will see sa coming days kung iti-take down niya. So mga kamista, ito ang pinakamaganda sa lahat. Alam nyo ba na 3 itong, according dun sa report lang 3 daw ito na nilapitan na Diskaya na mag-interview sa kanila para magpapogi, para magpakilala kasi nga tatakbo silang mayor 3 daw po itong big journalist na ito, 3 big name daw po ito. Una nga si Corina Sanchez, Julius Babaw, at alam niyo ba kung sino po yung isa na tinanggihan sila na hindi sila interviewin? Walang iba kundi si Karen Davila. Salute to you, Karen. Salute. Si Karen Davila ay hindi po nagpaunlak na interviewin sila. Although sa report, meron din daw pong invitation sa kanya na magpapa-interview din itong Diskaya. Well, kung merong isang big name na journalist na hindi pumayag na mag-interview sa Diskaya at merong 2 na pumayag, ano ang ibig sabihin nun? Your comment,
Gusto ko makita yan. So mga kamista, hanggang dito na lamang. Kung ano yung komento, pakilagay po dyan. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli mga kamista. God bless po.